Magandang araw si UG Imus! Hallelujah! Isang malakas na Hallelujah! Clap your hands to the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Today is another day for us to worship the Lord. Another Sunday, no? Panibagong buhay ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya lang naman, marapat lamang na atin siyang sambahin at purihin ngayong araw na ito. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. Let me just share to you a reading from the book of Psalms, chapter 100. It says, "Shout for joy to the Lord, all the earth." Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, kasi naman yung kasama mo ngayon sa bahay, sabihin mo, sisigaw tayo at sasayaw tayo para sa Panginoon ngayong araw na to. Ha? Amen po ba? Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us. We are His. We are His people, the sheep of His pasture. At ito ang invitation ng Panginoon sa ating lahat. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Praise the name of Jesus. Why? For the Lord is good. His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Kaya naman, church, ngayon I am encouraging nyo, nakaupo ka man, nakatayo ka man, today we're gonna worship God. We're gonna clap our hands. We're gonna sing for joy. We're gonna make music to God today. A music, aroma for the Lord. Come on. Hallelujah. Come on, clap your hands. Let this be a celebration of God's love for us, God's goodness and faithfulness. Come on, we will sing. Ooh, yeah. Ooh. So people of God sing. Hey. Don't care. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. Come on, put our trust. We put our trust in your name, Jesus. Come on. Sing blessing, blessing and honor, glory and power to our God forever and ever. All of the honor, all of the praise. Come on, you shout, God, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah, our God reigns.
Nothing's impossible. Our God reigns forever. We sing. Our God is in control. Yeah. Steadfast, unmovable. That is your God. Nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control. Come on, you sing it loud. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns. Yes, God. You reign. Sing hallelujah. Pagpuri sa Panginoon. Amen po ba doon? Especially when God's presence is in our midst. God, inhabit the praises of your people. We just want your presence. We just want you, Panginoon. We just want that as we sing who you are, and as we sing that you reign, and as we sing of your love, and as we sing of your faithfulness, Panginoon, and as we sing of who Jesus is in my life. God, malugod ka, Panginoon. We're giving to you everything that we have, Lord Jesus. Everything from us, Panginoon. Lord, walang pagtitira. Lahat sa'yo. Lahat sa'yo, Jesus. Come on, church. God's presence is here. Feel His presence now. Oh, God. You are here. You are here. You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name. Holy is your name, oh God.
together we'll lift the name of Jesus. Oh God, and together we sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. Sing the wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, Lord God. Come on, lift your voices to God. Oh, sing my Jesus, my courage, my God. Oh, you're wonderful God. The church, can we just declare this? The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing holy, holy is your name. Holy, come on, sing holy, holy. Are you Lord God Almighty? Sing worthy, worthy is the Lamb. You're worthy, worthy is the Lamb. For you are holy, holy, are you Lord God Almighty? You're worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Hallelujah. Yours is the kingdom. Come on, give him the praise. Those who worship God. Hallelujah.
honor, power, and glory. Because God, ang pagmamahal mo ay sobra-sobra. As the Lord, the wonder of your love, Lord, it pushes us to worship you, God. Lord, maraming salamat, Panginoon, for everything that you have done in our lives, Lord Jesus. Truly, God, Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dapat lamang nasambahin. Ikaw ang Diyos na dapat lamang na maitaas. Ikaw ang Diyos na deserve mo ang worship galing sa mga nilikha mo. Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. Truly, God, yung pagmamahal mo sa amin ay sobra-sobra. Kaya naman, Lord, eto kami. Sumasamba sa'yo. Nag-aalat kami ng time, Panginoon. God, we just want to give you everything. Kasi, Lord, binigay mo sa amin lahat. Everything, Panginoon. Kaya, Lord, again, as we declare, yours is the kingdom, honor, power, and glory to the one who sits on the throne, to the one who died on the cross, and to the one who is in our midst right now. God, you deserve the glory, honor, and worship from us. We love you, God. We love you, Jesus. And God, prepare our hearts for your word. Lord, continue to break our hearts, Panginoon, so that we may see you, so that we may believe in you more, so that we may understand you, and we may have that faith in you, God, more. Maraming salamat, Lord. Be with us, God. Be with us, Panginoon. Maraming salamat. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen. Amen. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Pastor Woodrow M. Pahela ng Church of God Imus. Ayan, so binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw, mapagpalang araw. Habang kayo ay nasa inyong mga tahanan, nakikinig po ng mensaheng ito, nawa ay muli ay makadagdag ito sa atin ng panibagong kalakasan. Makikita po natin na mga pangyayari sa ating pong mundo ngayon. Magsisimula po tayo dito po kay George Floyd, na kung saan very tragic, very sad na pangyayari na siya po ay namatay. And that causes yung pong sunod-sunod na protesta. Ayan, at ito po ay naging worldwide protest na kung saan hinihingi nila ang justice para po dito sa kamatayan Floyd. In fact, ito po ay yun nga tungkol sa Black Lives Matter, na kung saan ay gusto nila talagang matigil na ito. Kaya lang, looks like nagiging lalong complicated ang mga pangyayari. And then makikita po natin ang sumunod naman, balitaan natin itong deadly border clash between India and Chinese troops. Ito po yung nangyari lang noong June 15. So sunod-sunod po ang mga pangyayari, na mga bad news sa buong mundo po. At dito po sa class na ito, marami po ang namatay na Indian, about 20 plus Indians, and sa Chinese naman troops ay namatay po sa kanila about 40 plus Chinese soldiers. Kaya po makikita natin, nag-deploy po agad sila ng additional army. Ayan, binabantayan nilang mabuti ang kanilang mga borders. At pagkatapos po ay nabalitaan natin ang ginawa naman ng North Korea sa South Korea, wherein pinasabog po nila itong building na ito. Ito po yung Joint Liaison Office with South Korea in border town, Kaesong, North Korea on June 16. Sunod-sunod na araw, May, tapos Monday, last Monday, tapos sumunod po naman na 16. Ito po naman ang nangyari. So nangyari po dito ay yan, pinasabog po at kitang-kita po ito sa malayo. And then, ang tanong nga dito sa blowing up inter-Korean relations, what is North Korea aiming at? Ayan. So, nakita rin natin ang kanilang inter-Korean, sabihin natin yung communication nila ay building ay pinasabot natin. Tapos po, sumunod sa ating bansa, makikita natin yung pagkaas. Ito po ay last Friday at probably mas mataas na siya ngayon. 28,459 na ang total number of cases ng COVID cases natin sa Pilipinas. So patuloy na pataas, kaya naman tayo po ay patuloy na dapat mag-ingat. And then dahil din dito ay inaalala po natin yung mga nangyaring kamatayan, maraming namatay ng mga doctors, mga medical personnel, at marami pong mga tinatawag nating
salute na ginagawa po sa kanila bilang pag-aalaala na sa kanilang ginawang pagsasakripisyo ng kanilang buhay to save many COVID-affected patients. So, and then kaya po naman hanggang ngayon ang Cavite at ang NCR and other parts po ng Luzon ay still extended po yung ating GCQ. So, ibig sabihin nun, ay dahil extended po tayo, ay ang ating charge, wala pa po tayong service. Kaya tayo po nandito lang po muna para po sa ating recording. So, ang ating pong church naman ay naghahanda na rin. Most probably, baka sa June 30 ay talagang ma-lift na ang GCQ at probably sa July ay makapagsimula na po tayo. Baka ang sisimulan lang po muna natin ay ang ating office activities dito po sa ating building sapagkat accordingly ay kapag nagsimula na po tayong gamitin ng venue for worship, we will be charged na po ng rental po dito. Kaya sa ngayon, naghahanda po tayo at sa paghahanda po natin sa ating pong venue, ayan, meron po tayong ginawang program na wherein you can pre-register online. So ito po lahat ay ating anunsyo naman sa ating pong social media para alam po ninyo kung paano ito gagawin. At maging sa ating venue, inaayos na po natin ito na maging maayos, na susundin natin yung social distancing. Yan. So kaya nga po, out of 300 ay ang pwede lang natin i-accommodate per service is around 60 people. With the protocols po ng ITF na dapat natin sundin, yung pong proper social distancing, at yung pong mask na dapat po natin laging suot-suot, yung pong scanning, po. And samantala, sa ngayon, tuloy-tuloy lang po muna tayo sa online meeting, online ministry, online fellowship. Ayan, kaya nga ang madalas na tawagan natin whenever we are to part ways ay Zoom you later. So, kaya nga, ngayon, ang ating church ay magpapatuloy muna sa ating online ministries, and as of now, ay gusto natin ito ma-improve. So we really needed support and help para lalo natin ma-improve at mapaganda po itong online ministries at that we would be able to continue serving yung pong ating mga kapatiran ng bawat isa sa inyo na kahit nasa tahanan kayo o kaya naman ay pumapasok na kayo sa opisina or kayo po yung nagtatrabaho na, that still you can be reached out and you can be ministered and you can be encouraged and strengthened and be blessed ng ministry po na mula po sa ating church. At dahil po nga sa epektong ito, no, sa buong mundo, hindi lamang po sa Pilipinas, ay marami po mga tatay. Ayan ang nagsasabi, I lost my job because of COVID-19 na pandemic virus. No? So yan po yung isa sa mga malaking epekto na maraming mga tatay na pagkatinda mo mabuti, talagang they are the ones na frontliner kasi ng ating pong mga tahanan. Ayan. Kaya nga po, ngayon po ang tawag natin sa kanila ay Super Dad. Mga Super Dad, siya ang ating superhero, ayan. Siya ang ating frontliner. Ayan, kanya-kanyang gimmick si tatay. No? Dahil nga po, sa araw na ito, dahil po sa kanilang mga sakripisyo, sila ang ating frontliners, sila ang talagang nagsusumikap na ang pamilya ay hindi magutom, na ang buhay ay magpatuloy, na ang mga tatay natin ay talagang they're really giving their lives, no? They are risking their lives, no? At talagang they are talagang nagsusumikap sila para maprotektahan tayo, masustentuhan tayo, may kainin tayo, at maingatan tayo sa panahon na ito ng pandemic. So kaya naman, gusto natin nabatiin ng mga tatay ng Happy Father's Day. So siyempre po, bagamat tayo po ngayon ay hindi naman siguro makakakain ng sabay-sabay sa labas, bagamat sa ibang lugar ay meron na pong mga restaurant, pwede ka nang kumain doon, pero social distancing pa rin. Siguro magsalo-salo na lamang po tayo sa ating tahanan, mga tatay, kaway-kaway po tayo, no?
mga bayani ng ating mga tahanan. Salamat po sa inyong buhay. Kayo po'y talagang sinasaluduhan ko po na tayo ay papatuloy na magpakatatay. So sa kalagitnaan po na ito, no, na ang ating celebration ay nasa gitna ng COVID-19 pandemic. So kaya nga, ano bang mensahe sa atin ng Panginoon sa mga tatay ngayong Father's Day? Ayan, na kung saan tayo pa rin ay na-extend ang ating GCQ, okay? Ang ating buong mundo, kaya nga pandemic. So, na kung saan ay limitado pa rin ang lahat ng ating galaw. Bagamat pwede na po ang mga nagtatrabaho, pero napakahirap pong sumakay. Ayan. So, yung mga walang coaching sarili, mahirap po talaga para sa kanila. At kung saan ito po yung panahon na ang mga tatay, minsan siguro nanghihina na pa kayo. Siguro minsan ayaw nyo nalang ipahalata sa pamilya nyo na you're feeling so weak and becoming hopeless and you are fearing a lot of things. Pero hindi mo siyempre pwedeng ipahalata. No? Kasi tatay, magpatatag tayo, magpakatibay tayo. Kaya nga, mga anak, pamilya nyo, pwede bang yakapin naman ang mga tatay? Saglit, niyakapin. Ano? Kayo habang nasa bahay ninyo, nanonood kayo ngayon, nakikinig kayo ng mensaheng ito, pwede ba pakiyakap lang si tatay? Si father, si dad, si papa, ayan. Kung ano man ang tawag natin, pwede bang pakiyakap mo siya sa sandaling ito bago tayo magpatuloy sa ating pong mensahe. Ayan. So, pwede mo namang sabihin sa tatay mo, we can probably appreciate him. Hindi mo alam, baka si tatay pala ay nanghihina na rin. So, yakapin lang. Tayo po muna yung manalangin sa pagpapatuloy natin sa araw na ito. Panginoon, that we continue, Lord, to lift up to you the fathers, Lord, who is the head of every family, and Lord, who is fighting, and of the frontliners, O God, of every children, of every home. That, Lord, you will give them continuous sustenance, your strength, O God, that you will continue to enable them, to empower them, that today you will speak to their hearts, and that today, Lord, you are going to bless them, Father God, with your words. Father, we now entrust to you this time, Lord, that we indeed, Father, every Father, O God, ng mga tatay at itay at si Papa ay talagang ma-encourage at ma-inspire at muling makapagpatuloy na manindigan at panindigan ang kanyang tatay sa kanyang pamilya, sa kanyang anak. Ito ang aming dalangin. In the mighty name of your Son, Jesus, Lord, we pray. Amen and amen. Ayan. Sabi po dito sa verse natin, sa Exodus 13 to 14. Sabi po rito, no, na kung saan ito po yung word of God sa mga Israelites when they were cornered by the enemies. And looks like we're being cornered by this, ika nga, hindi na natin malaman kailan pa matatapos ang quarantine. Hindi natin malaman kung kailan maaalis itong coronavirus na ito. Para bang in that situation, nangusap ang Panginoon sa mga Israelites. At I believe ito rin ang pangungusap ng Diyos sa atin. Sabi sa Exodus 14 verse 13, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today." So gusto ko pong ma-emphasize yun, no? The Lord will bring you today. Ayan. The Egyptian you see today, you will never see again. And then in verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. There are two things na gusto ko pong diinan ngayon sa ating pong mensahe for the tatays, for the fathers, for dad, ayan, for papa. Na ang sabi dito ng salita ng Diyos, tatay, do not be afraid. Yan ang mensahe ng Diyos. Nakakatakot siguro talaga. Parang nakikita mo na may mga pangailangan na hindi natin makatagpo, na really it's so difficult in bringing this sabihin nating bread, ano po, yung po ating daily bread, parang napakahirap hanapin, yung mga obligations, yung mga bills, yung mga due date, ang hirap ng lumasakit na siguro ang ulo natin. Pero ang sabi ng Diyos sa iyo, do not be afraid, stand firm.
Yan po, sapagkat anong sabi dito? Because the Lord, yan, because you will see deliverance. You will be delivered. And who will deliver you? The Lord Himself will deliver you. And He will bring it to you today. At yun din ang sabi niya sa verse 14, na He will fight for you. You know, sometimes it's really hard to fight for the sake of our family, to protect our family, to provide for our family. Napakahirap lumaban ng parang ang feeling mo nag-iisa ka lang. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Ang sabi niya sa verse na ito, I will fight for you. Wow! Napakagandang salita at pangako ng ating Panginoon para sa mga tatay kung nanghihina ka na, nawawala ka na ng pag-asa. Ang sabi ng Diyos, I will fight for you. There are situations that look so impossible. Situations na para bang, paano pa ba ang gagawin ko? Napapaupo ka na lamang, napapabuntong hininga ka na lamang, napapatingin ka na lamang sa para bang wala ka namang makita. Pero ang sabi ng Diyos, I will fight. The Lord will fight for you. You need only to be still. When you are told to be still by the Lord, ibig sabihin, payapain mo ang sarili mo. Huwag mong i-meditate yung mga takot, huwag mong i-meditate yung problema, huwag mong i-meditate yung mga kahirapan, huwag mong i-meditate yung mga imposible, huwag mong i-meditate yung mga nararamdaman mong panghihina ng kalooban. What you have to meditate, na sinasabi ng Panginoon, the Lord will deliver you. The Lord will fight for you. So yun ang iisipin natin, how God, our Almighty God, our awesome God, ang ating Diyos, nothing is impossible with Him. Doon po natin ituon ang ating isip. Doon po tayo manampalataya. Doon po tayo tumingin. Yun po yung sinasabing, be still. Payapain mo ang kalooban mo. Isipin mo, ang Diyos, ang sabi niya, nangangako siya sa iyo, I will fight for you, I will be with you, I will deliver you. Yun po ang pangako ng ating Panginoon, mga tatay. Kaya nga, sa panahon ito ng nasa COVID-19 pandemic time tayo, so how are we going? So how are we going to stand firm as a father? Ano nga ba ang gagawin natin? So, siyempre po, una sa lahat, we have to learn and we have to go on and fulfill the calling. Yung calling natin as being a dad, being a father. Kaya nga, be faithful to our calling as a father. So yun po ang ating unang gagawin. Ano po, sa panahong ito ng pandemic, sa panahong ito na parang tayo po ay napanghihinaan ng loob, napangakuan na tayo ng God, He will be with us, He will go with us, He will fight with us, He will deliver us from all troubles. Totoo po ang Diyos eh. Buhay po ang ating Diyos. At ikaw ay tinawag niya para pangunahan ng iyong pamilya. So we have to be faithful sa calling na ito ng ating Panginoon. Ano ba yung calling ng Panginoon sa atin? Sa Genesis po, 1:28. Ito ang sabi ng Panginoon, and the Lord blessed them, and God said unto them, ito po ay alam natin, si Eva at si Adan ito, yung unang nilalang, the first couple, the first human beings, the first creature na ginawa ng Panginoon. Ang sabi niya, be fruitful and multiply, replenish the earth, subdue it, and have dominion over the fish of the sea, the fowl of the air, and over every living thing that creeps upon the ground. So ano po ba ang sinasabi ng Panginoon dito? Sinasabi niya, sa panahon ito, kahit na pandemic, you can be fruitful. Sa panahon ito, kahit na may virus, you can multiply. Kung ang virus na multiply, kaya pa rin natin mag-multiply kahit na tayo po ay nasa ilalim ng quarantine. Ano bang sabi ng Diyos? Replenish. Ano bang i-replenish? Ano ba yung dapat nating ipagpatuloy? No? And take dominion. So ano po ba ito? Ito po yung mission na binibigay ng Diyos sa atin. Na ipagpatuloy mo na ang iyong anak, ang iyong pamilya ay madala mo sa pagtitiwala sa Diyos. Na ipagpatuloy mo na ma-multiply ang pagkakilala sa Diyos, na ang anak mo, na ang magiging anak nila ay makilala ang ating Panginoon. To replenish that only the people na marireplenish sa mundong ito ay mga tao na may takot sa Diyos. Mga tao na pamilya na lumaki sa salita ng Diyos, nakakilala sa ating Diyos, sumasamba sa ating Diyos, sumusunod sa ating Diyos,
alam ang salita ng Diyos, excuse me po, at we are taking dominion. Ibig sabihin, God wanted us to dominate. Ano po yung i-dominate natin? I-dominate po natin yung ating pong pagiging anak ng ating Diyos. At yan po, kahit nasa quarantine tayo, nasa bahay tayo, pwede po natin itong gawin. Ayan. Kaya nga po, ang ating pong summary po ng God-given mission is that to disciple our children, ika nga when we disciple them and we make them followers of Christ. We lead them to know God. So knowing God, of course, is knowing His Word, knowing His will in their lives. And with that they will have a personal relationship with Him. So yun po naman ang ating misyon. Bilang mga tatay, bilang mga fathers, mga papa, mga itay, ang mission mo, makakilala ang anak mo sa Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagparami lang ng anak, hindi nakakilala sa Diyos, may atraso tayo sa Diyos. Kailangan ang i-replenish sa mundong ito ay mga anak na nakakakilala sa Diyos, sumasamba sa Diyos, sumusunod sa Diyos, may takot sa Diyos. Yan ang ating misyon, mga tatay. And God said, I will be with you. I will empower you, I will anoint you, I will provide for you as you do and fulfill your mission as a father, as a tatay. So ang susunod po ay available tayo dapat. So kanina, tayo po ay tinatawag na maging faithful in our calling at ngayon ay tinatawag tayo to remain or to be available. So available, na kung saan ito pong panahon natin na ito, siguro wala na tayo maidadahilan pa na tayo ay busy, na tayo ay may pupuntahan, na tayo ay hindi pwede magbigay ng ating panahon sa ating pamilya. Hindi na po tayo pwedeng mag-excuse ng gano'n. Sapagkat ngayon, ikaw ay stay at home. Ayan. Sapagkat ngayon, you work at home. Ayan. So kaya nga, let's take this moment na talagang make this time, no, na tayo po yung mga ginawa na ng Diyos na talagang available na tayo, no? Tayo ay nasa ating tahanan, pwede mo na talagang kausapin ang anak mo. Pwede mo na siya talagang magkaroon ng bonding moments. Yan, umaga, tanghali, gabi. Kung may pasok ka na sa trabaho, still ay may mga panahon na pwedeng ibigay mo ito sa iyong anak, no? Pwede tayong siguraduhin natin ang pamilya natin, we're having this time of C2S. Yung C2S po kasi ito yung parang bawat tahanan ay tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Bawat tahanan nananalangin, bawat tahanan sumasamba sa Diyos. Ano? Ito po yun eh. And let's make ourselves available as a father to mentor, to teach our children. And of course, to make ourselves available to pray. Kaya nga po tayo, di ba, every day, 8 p.m., yung iba po 9 p.m., yung iba po ay basta nananalangin po tayo, whether in the morning, in the lunchtime, or in the evening, make yourself available. Bakit po ba? Kasi nga po, ang puso daw, no? The heart of every little boy and girls lies within a father's hands. Ano bang ibig sabihin nito? Pagka po tayo ay hindi nagbibigay ng panahon sa ating anak, no? At pagka tayo po ay panay pangako naman ng pangako sa ating mga anak, hindi naman natin ginagawa, then actually somehow nagkakaroon ng punit sa kanilang puso. There is this what we call a tear, no? A hole, no? In their hearts that may never be mended. Nakabaon na yun sa puso nila kung paano wala kang panahon po sa kanila, paano hindi mo naman sila kinausap, paano hindi mo naman sila ginabayan, o paano hindi mo naman sila binigyan ng ng yakap, o yung ating availability na maibigay sa kanila. Alam nyo, I want to tell you that your children needs you desperately, especially at this moment. Probably nakikita nyo sila, nasa social media naman sila, nakausap naman nila sa FB, kausap naman nila sa Messenger, ang hirap na makausap, pastor.
Pero, sa totoo lang, may hinahanap pa rin sila. Hindi sapat yun at hindi yun ang nakadesign sa kanilang buhay, sa kanilang puso, para mapunuan yung mga longings na yun. So bilang tatay, kapatid, I challenge you, spend time with your children, read the Word with your children. Ika nga, tayo pong lahat ay makikita po natin in the Old Testament, ito rin po yung iutos sa Deuteronomy, sa mga children of Israel, ang mga tatay, the fathers were told to teach their children when they sit, when they walk, when they stand, and even put the words of God on the door frames and the walls, and while they are lying on their beds, that they will talk about the Word of God. So, gusto ng Panginoon that as you make yourself available, that you make the Word, you make that time or ito pong understanding and knowledge about our God available to our children. Whether you are sitting down, whether you are walking, whether you are standing, or whether you're just cooking or doing something, always take that time to talk about our God. So, ang sabi nga, the worst thing a man can do is to walk out on his family. Lalo na po ngayon, itong panahon na ito ng quarantine, mas kailangan po ng mga anak natin. Yung nakikita nila, nandyan si tatay. Matibay si tatay, lumalaban si tatay, nananampalataya si tatay. At yung po yung kanilang kakapitan. Alam nyo, napakahirap na kapag hindi natin nagawa ito sa ating mga anak. Ayon po sa isang survey na ginawa, yun daw po mga batang at the 6 years old average in America, they are spending more time in watching TV, more time on their cell phones, on the social media, but halos no more time talking with their fathers. At yan po ay mangyayari hanggang sa the entire of their lives. So kaya nga, sa isang pag-aaral, nakita po doon na parang si tatay yata ay sa isang araw, mga 38 seconds lang nakikipag-usap siguro. Hi, kumusta ka na? Tapos wala na. Ayan. So, sabi nga po dito, Dad, to the whole world, you might be one person. Pero, to your children, you just might be the world. Ibig sabihin, ikaw ang mundo nila. Maaaring sa mundo, ikaw ay isang tao lang. Pero sa anak mo, ikaw ang mundo nila. So kaya nga may magandang sinabi dito, ang isang patotoo ng isang bata. Sabi niya, when I was 4 years old, my daddy can do anything. When I was 5 years old, my daddy knows a whole lot. 6 years old, my dad is smarter than your dad. 8 years old, my dad doesn't know exactly everything. Then 10 years old, in the olden days, when my dad grew up, things were sure different. 12 years old, oh well, naturally, dad doesn't know anything about that. He is too old to remember his childhood. Siguro nangyayari talaga ito, no? And then 14 years old, don't pay any attention to my dad. He is so old-fashioned. Siguro nadidinig natin yan, mga tatay. Yan si daddy, makaluma. And then 21 years old, him, my Lord, is hopeless, out of date. Yeah. And then 25 years old, dad knows about it, but then he should because he's been around so long. 30 years old, maybe we should ask dad what he thinks. After all, he's had a lot of experience. So makikita natin yung as we grow up, kung ano natin tinatrato at ang tingin natin at intindi natin sa ating tatay. But as we age, dito makikita natin sa 30 years old, yun na po, nagsisimula na maybe I should ask dad. Siguro ang dami mo na nagawang kapalpakan. Siguro yung mga anak natin, nakita na nila, tama pala si dad. And then, pagdating mo ng 35 years old, I'm not doing a single thing until I talk to dad. So probably you learned your lesson already.
na tama pala si Dad sa kanyang mga sinabi. Ngayon, may edad na rin tayo, 35 na, 40 years old. I wonder how Dad would have handled it. He was so wise. So, naiisip mo na, kung si tatay kaya ito, paano niya kaya haharapin ng problema? And then, pag 50 years old ka na, I don't know kung buhay pa si tatay. Sabi nga rito, I'd give anything if Dad were here now so I could talk this over with him. Too bad, I didn't appreciate how smart he was. I could have learned a lot from him. No, minsan gano'n, no? Kung kailan wala na si tatay, kung kailan wala na si daddy, saka tayo naghahanap ng daddy at tatay. Saka natin naaalala yung mga payo, may wisdom pa ngayon. Saka natin naiisip, tama pala ang mga sinabi ni Dad. Kaya lang, hindi mo siya binigyan ng panahon. Medyo nagkaroon ng limitation ang inyong mga pag-uusap. Ayan. At hindi nga naging available din masyado si tatay to talk to you. So you miss a lot of wisdom, you miss a lot of knowledge, you miss a lot of experience na ngayon kailangan daanan mo pa ito at uulitin mo na naman lahat ng pagkakamali. Sana hindi na kung nagkaroon lang ng available time na makapag-usap kayong mag-ama, makapag-usap kayo ng inyong ama ng tahanan, at matuto tayo ng mga kanyang karanasan sa buhay na ito at hindi na po natin pagdaanan pa yung mga pagkakamaling nagawa niya. Kaya lang sabi nga, at the age of 50, too late na, wala na siya, gustuhin ko man, hindi ko na siya makakausap, hindi ko na siya matatanong. Kaya nga yung iba nagpupunta na lang sa puntod, doon na nagtatanong. Kaya nga habang buhay si Dad, kausapin mo, tapik-tapik naman dyan, kausap-usap naman dyan. Hello! Ayan, tingnan mo nga si tatay. Ayan. Usap kayo mamaya. Maraming karanasan yan, no? Okay. Next. Paano nga ba tayo tatayo? How are we going to stand firm and be still as a father during this time of COVID time? Sabi nga, we need to be trustworthy. Ano bang ibig sabihin nito? Panatiliin natin yung ating integridad. Panatiliin natin yung pagiging good steward natin, ibig sabihin, being ikatiwala. Ayan. Panatiliin natin that we are a man of our word, a man of principle, a man that you can depend on. So tayo po dapat bilang mga tatay, kahit sa panahon po ng taghirap, na parang bang napakahirap ng kita ngayon, no po, talagang hindi natin malaman kung saan pwede manggaling ang provision. And yet, dapat po sa panahon ng COVID, we are to be trustworthy in handling finances. Ayan. Ang sabi nga sa verse na ito so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Looks like, kapag ka na-withhold ang blessing, tinetest ka ng Panginoon. Maaari din naman God has given you opportunities, God has given you blessing, pinabayaan mo, hindi ka naging good steward, hindi mo na i-practice yung tinatawag natin na principles of giving. So, kaya po, minsan ang blessing na we withhold. Kaya ang sabi dito, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, kung hindi ka na pagtitiwalaan na hawakan ang kayamanan ng mundong ito, who will trust you with true riches? There are true riches in this life. And that is blessing, that is favor of God, that is goodness of God, kindness of God, mercy of God. You know, yung favor ng God na lahat nagkasakit, ikaw na lang ang hindi. Wow! Kaya lang, sabi nga, kung hindi ka naman niya napagtitiwalaan sa 5, ba't kanya pagtitiwalaan sa bilyon? Ayan, no? So medyo, yung may true riches, actually, yung pera nga, hindi ito ang true riches na sinasabi dito. Yung true riches na ito ay ito yung pagkatao po natin, yung pagtitiwala sa Diyos, yung relasyon natin sa Diyos, yung totoong kayamanan na nasa iyo yung kapayapaan, nasa iyo yung contentment, nasa iyo yung pag-ibig, ayan. No, hindi yung panay sama ka ng loob, panay maktol ka, panay complaints ka. Panay ka, mapait na puso. Yung totoong kayamanan, yung masaya ka, kontento ka, may pag-ibig ka, nakakaunawa ka, at maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Now, kaya nga,
kung hindi ka naging tapat, if you have not been faithful with the money God has given you, why should God give you the true riches? And what is the true riches? That is the spiritual power, the insight that comes from the Word of God, the answered prayer, the fellowship with the Lord Jesus Christ, and joy. Ayan, na nanggagaling mula sa fellowship natin sa ating Panginoon. So kaya nga, we need to stand firm by being trustworthy in handling our finances. Eh kahit na po maliit na lang ang tinatanggap natin, ipakita natin sa Diyos, you are a good steward. Andun pa rin yung pagbibigay, andun pa rin ang ating pag-iikapo, andun pa rin yung ating pagtupad sa salita ng Diyos. Nang sabi nga niya, as you give, you will be given, pressed down, shaken together, running over. So kaya sa panahon ito, God will definitely honor how you trust the Lord. Kahit na maliit na lamang ang ating pong natatanggap, marahil. Kaya nga tayo, no? Kalahati na lang, yung iba, mababa pa sa kalahati. Yung iba, no work, no pay. E paano ba ito? But I tell you, kilala ko na ang Panginoon. Malaki o maliit, pagkatapat ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. He will see to it that you are sustained. Gagamit ang Diyos sa mga taong kukulong sa iyo. Basta maging tapat ka lang sa mga ibinibigay niya sa iyo. Magiging tapat din ang Diyos kung paano kanya pagpapalagi. At ang pangalawa sa trustworthy ay yung tinatawag natin only one wife. Ayan, only one wife. Bakit ba, Pastor? Sabi nga rito, God built the wife to be a responder. And when she is loved, in the same way Christ loves the church, she will be secured and satisfied and happy. Ayan. Ayun, kung tama ang iyong pagtrato sa iyong asawa, kung ika nga meron kayong mutual submission sa isa't isa, na nararamdaman ng bawat isa na pinapahalagahan nyo ang bawat isa, walang nagmamalit ng asawa, walang nag-aapi ng asawa. Then, kung sabi dito, kung ang pagmamahal mo sa asawa mo ay katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan, then ang asawa mo daw ay magiging secured. Amen ba yun, mga misis? At magiging satisfied. Ayan. Kahit na siguro walang pera, no? Satisfied and happy. Bakit? Kasi minamahal mo siya katulad ng pag-ibig mo, pag-ibig ni Kristo sa ating pong simbahan. Now, isa pong kwento. A man was talking to his wife after she had done something that he did not approve of. He said to her, "How can you be so beautiful and stupid at the same time?" She replied, "God made me beautiful so you would love me, and He made me stupid so I would love you." Wow! Ang galing naman ng misis na ito. Ang susunod, remain faithful to your wife. Ayan. Alam nyo, yung adultery is, sabi nga, akala natin is yung adultery nangyayari lang physically. Pero actually, ito ay pwedeng hindi natin kinumit physically. Pwede natin kinumit ito sa ating isip, sa ating mata, sa ating puso with other women. Pero not only that pala na ang adultery ay pwedeng mangyari. Pwede pala na ang minamahal mo na ng lubos ay yung iyong trabaho, yung iyong hilig, yung iyong mga bisyo, no? Yung sports and other things, kesa pala sa iyong misis. At pwede pala maging cause ito ng adultery. Ganun din naman sa ating Panginoon, di ba? Yung idolatry. Kapag mas mahal mo na ang mundong ito kaysa sa Diyos, ay idolatry na yan. At umbas din po yan ng adultery. Now, sa lahat ng ito, the trustworthy man reveals his true character. This pandemic time could be the way of God to test us and mold us to develop in us a trustworthy character. Tama po, no? During this time of pandemic, in fact, kapag talaga nasa sitwasyon tayo, that's the only time na
lalabas yung kung ano talaga tayo. Yung pag nagigipit tayo, pag nasasaktan tayo, pag nahihirapan tayo, pag nagugutom tayo, lumalabas yung totoong ugali natin. And I believe na all these things that are happening to us, this quarantine, this pandemic, is also a way wherein we can be developed to become a man after God's own heart. So a trustworthy man. A trustworthy man is humble, not arrogant or boastful. So he is a humble man and he is a secured man. Ano? Kasi ang mga taong humble, they don't have to prove anything. They're so secured and they have this peace in their hearts. And because of that, they can be humble. So kaya nga, yung isang trustworthy man is humble. Hindi ho siya kailangang magmalaki pa because he is so secure. A trustworthy man is also honest. You know, when we are in the wrong, then we admit that we are in the wrong. So ika nga kung mali naman talaga tayo, madali natin aminin na tayo ay nagkamali. A trustworthy man is an honest man. A trustworthy man is a man who puts his full trust and confidence in God and will be able to stand firm for his family. So kaya yung isang mapagtitiwalaang lalaki, talagang nagtitiwala din kasi siya ng lubos sa ating Diyos. At ang nagtitiwala ng lubos sa ating Diyos ay mapagtitiwalaan din naman ng lubos ng kanyang pamilya. So, how are we going to stand firm as a father? Ang susunod po, well, we are the head of the family and be the head of your family. Ano po bang ibig sabihin nito? Well, kahit na po tayo ay nasa ganitong sitwasyon, we cannot run away from our responsibilities. As a father, we are the head of the family and we are to provide their needs. We are to protect them and we are even to provide leadership. So what are the things na pwede nating magawa even though it's a pandemic, no? Ika nga tayo ay nasa quarantine. Ano yung mga pwede nating gawin? So as a father and being the head of the family, we lead them on how to walk, no? We lead them on how to walk with God. Ayan, parang si Enoch. Si Enoch is a father who walked with God as a great man of faith. So, paano ba natin pangungunahan ang ating pamilya as a father that we can show them how to walk with God? So, of course, nandyan yung pag-ibig, nandyan yung compassion, nandyan yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, just like Enoch. And then we lead them to salvation and righteousness. Noah was concerned about saving his children. Ganun din naman dapat tayo. He's not only concerned with the salvation of his children, but he's also concerned that they're living righteous. Kaya ang buhay nila ay matuwid. So because of that, ito po yung nagustuhan ng Panginoon kay Noah. So kaya nga, as a father, we lead our children, our family to know salvation, to receive salvation, and to be able to live in righteousness. And then, as a head of the family, we lead them to continue to believe even though we do not see. Ayan. Alam nyo, mahirap ito na ang paniniwala ng mundo is to see is to believe. Tayo po, believe and you will see. Magkaiba po yun. So, tayo po as a father, as a head of the family, katulad ni Abraham, so siya'y nakilala na father of all of them that believe it. Ayan. So, sa Genesis 18 verse 19, pinili siya ng Diyos, for I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. May mga pangako ang Panginoon, pero kung pagdududahan natin, hindi po darating. And as a father, being the head of the family, tayo po ang nangunguna na kahit na po parang imposible na, parang hindi natin makita ang solusyon, hindi natin makita ang dulo ng lahat ng nangyayari ito sa COVID. And yet we believe that God is our deliverer. We believe that God will protect us. We believe that our God will sustain us.
we believe that God will see us through. Pinapangunahan natin ang pamilya natin. Pinapadama natin to sa ating pamilya, sa ating anak. Hindi yung tinatakot natin ang ating sariling pamilya. Ano po? Kundi tayo po nagiging being head of the family, ang source ng pananampalataya. Na manaran lang tayo sa Diyos, maniwala lang tayo sa Diyos, God will see us through, matatapos din ang lahat ng ito, at nandun po yung pangunguna ni tatay. And then we lead them to trust God, even when others would not. Minsan kasi yung mas dumadami yung mga taong ayaw maniwala na posible na tayo ay mailigtas ng Panginoon. So si Joshua po, he trusted God even when others would not. And Joshua didn't care what other fathers were doing. And he and his family were going to serve the Lord. Kung halimbawa ang ibang pamilya, ang ibang tahanan, ayaw nilang maglingkod sa Panginoon, narito po, as a head of the family, being a leader, si Joshua, hindi po siya nagpapa-apekto kung anong sasabihin ng ibang tao. Basta siya nagdesisyon bilang head of the family, maglilingkod sila sa Panginoon. Nawa, sa kabila ng nararanasan nating hirap na ito, ng mga sitwasyon na ito, ay nandun pa rin si tatay na pinangungunahan niya, anak, magtiwala tayo sa Panginoon. At magpatuloy tayo magtiwala sa Panginoon kahit na para bang mas nananaig yung maraming mga taong nagdadala sa atin ng unbelief, ika nga. So, at si tatay bilang head of the family sa puntong ito, yung mga imposible, no, talagang pilit natin na ito ang dadalhin sa puso ng ating mga anak that nothing is indeed impossible sa ating Panginoon. And I know God will honor that faith, will honor your belief, will honor you as a man, as a father, who is showing to them who God is. Kaya bilang head of the family, ito po yung isang ating dapat na patuloy na gampanan sa oras na ito ng krisis. Susunod, tayo po bilang isang father, we should be an encourager, especially during this time of COVID time. Tayo po ay hindi ihinto na maniwala. We will not stop believing God. We will not stop dreaming for what is good, what is best. We will remain positive and we will never give up. Ayan, yun po yung isa sa mga dapat na ginagawa ni tatay, ano? Pinanghahawakan ni tatay to be an encourager. Ayan. So kaya nga, nais kong sabihin sa iyo, Father, o a father, stand firm as an encourager in this time of need, fear, and uncertainties. So si tatay ay tatayo, maninindigan siya bilang siya ang tagapagpalakas. Ayan. Sa oras na ito ng pangangailangan, ng takot, at ng walang katiyakang mga bagay. We stand firm by being an encouragement to people who are losing hope and becoming weak. And I believe, not only to our families, but to some people who are becoming hopeless, who are becoming weak, tayo din po ay maging encouragement po sa kanila. Especially so, of course, sa ating family. So, marami na po kasi na mga masyado nang naapektuhan nitong COVID na ito. Maraming mga pamilya ang na-stress na, no? At parang talagang hirap na sa kanilang sitwasyon. So nariyan tayo as a father to stand firm and be still and see the deliverance of our God and be an encouragement to others. So gusto ko nga i-encourage po tayong lahat ng mga tatay, no? Sabi po, again, sa word, sa Exodus 14:13-14, balikan natin ito lang. Sabi dito, huwag kang matakot, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today, and the Lord will fight for you, for you need only to be still. Yan po lamang sinasabi ng Panginoon na mensahe niya sa atin mga tatay. At ganoon din naman sa Isaiah 41 verse 10. Ang sabi dito, so do not fear, for I am with you, tatay. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ito ang pangako ng Diyos sa mga nanghihina. Of course, God knows what
what is going through right now in your mind, in your heart. Maybe nakikita ng Diyos yung takot. Maybe nakikita ng Diyos yung pagkadismaya natin. Maybe alam niya na, or nakikita niya na nangihina na tayo and God is telling you, do not fear. Bakit? Because I am with you. Huwag kang madismaya kasi ako ang Diyos mo. Ayan. Bakit ito sinasabi ng Diyos? Ito po kasi yung isang guarantee, ito yung isang patotoo, yung credibility. Ako ang Diyos, humawa ka lang sa akin at maliligtas ka. Palalakasin kita, tutulungan kita. Ang sabi niya, ipagtatanggol kita ng aking kanang kamay. So ito ang ating Diyos na nagtatayo sa atin at nagsasabi sa atin, stand firm, be still, anak, I will deliver you. I will help you. In Joshua chapter 1 verse 9, ay sabi rito, have I not commanded you? Di ba ikaw ay aking inuutusan? Be strong and courageous. Ayan, utos na. Command na ng Panginoon. Be strong and courageous. Do not be terrified. Nate-terrify ka na ba? Lalo na pagka parang wala kang mapasukan trabaho. Hindi mo na alam kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyong mga anak, paano ba sila mag-aaral. Parang napaka-complicated na ng mga bagay, parang napakahirap ng mabuhay sa panahon na ito. Ang sabi ng Diyos, hindi ba sinabi ko sa iyo, ayan, hindi ba pinag-uutos ko sa iyo, magpakalakas ka na, magpakatapang ka. Ayan. Yung kasing being courageous, yung wala ka naman talagang tapang, pero nagpapakatapang ka. Bakit? Kasi sabi ng Diyos sabi ng Diyos, tumayo ako, ditatayo ako. Sabi ng Diyos, magpakatapang ako. Kahit naduduwag na ako, magpapakatapang ako. Sabi ng Diyos Yung po ang kanyang mga salita sa atin. Huwag kang ma-terrify. Talaga naman, maraming na-terrified ngayon. At nakaka-terrified nga naman ang mga pangyayaring ito sa ating buhay. Hindi mo naman nakalain ang mangyayari ito. We're not ready, we're not prepared. Those people who've been stranded, they were crying. They were in pain. They were in so much dismay and frustrations. Napanood niyo ba yun? Yung mga may namatay na nga sa kakahintay. Sa bus, ayaw nang umalis doon. Ayaw niyang ma-miss yung bus. Handa na talagang yung pagtitiis ng tao. Kawawa naman sila. Kaya ang sabi dito ng Diyos, huwag kang mahintakutan. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord, your God, will be with you wherever you go. Yan, pangako ng Diyos ito. Pangako ng Diyos ito. Ito po ay bagamat bahagi ng utos kay Joshua, but in, of course, our meditation and listening to God, what is your message to the fathers, ito po ang mensahe talaga ng Diyos sa atin. Magpakatatag ka, magpakalakas ka, huwag kang mahintakutan, huwag kang maduwag, magpakatapang ka, manindigan ka. Kasi ang sabi ng Diyos, I will be with you wherever you go. Pangako ng Diyos, kasama mo ako kahit saan ka pumunta. Kaya yun ang panghawakan natin. Tatag, mga fathers, no? Panghawakan natin ito. At siyempre, dahil tayo ay encourager, tayo ay na-encourage na, tayo po ay trustworthy. Ayan, tayo po ay head of the family. Tayo po ay may available tayo, at tayo po ay faithful, then we can be a restorer as a father, as a dad. Restorer po tayo. Tayo po ay, alam niyo, nagkakamali kasi naman talaga ang buhay. May mga pagkukulang, may mga hindi nauunawaan, at nagkakaroon ng mga, like doing something that is not right, and some disobedience, yung mga pagsalangsang, some violations, ika nga, our children probably are not doing what is right. So there is this what we call discipline. And of course, when we discipline them, ay kailangan din naman na maging restorer. We know how to restore. We discipline them to restore them. For them to be restored back to what the Lord wanted them to become. The kind of person that the Lord wanted them to be. Tayo po ay restorer para maging healthy uli sila, para maging gumaling na sila sa anumang mga kamalian, anumang pagkukulang, anumang trouble, anumang malaking kahihiyan. We are there to restore.
As a father, sabi nga dito, we stand firm as a restorer and a friend to those who have been depressed, broken because of this COVID-19. Marami pong taong nasasaktan, maraming taong napapagalitan, maraming taong napapahamak, maraming taong they have to do something to be able to survive. And so we are to be a father who will stand firm as a restorer. And for us to be able to become an effective restorer, we must be a friend to those people that needed to be restored. Sabi nga po sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. So kaya nga itong true, earthly, faithful friend loves in times of adversity as well as in times of prosperity. Ang sitwasyon man ay mahirap, tayo po ay kaibigan. Ang sitwasyon man ay mabuti, tayo po ay kaibigan. Ang sitwasyon man po ay nagdaraho, ayan, puno ng pagsubok, kaibigan tayo. Ang sitwasyon man ay napagpala ka, umunlad ka, kaibigan pa rin tayo. Ang nangyayari po kasi, may mga sitwasyon kasi na nakakalungkot kapag kaibigan ka lang pag maganda ang buhay mo. Kaibigan ka lang pag nakakatulong ka. Kaibigan ka lang kapag nakapagpapasaya ka. Pero kapag wala ka ng pera, hindi ka na nakakapagpasaya, hindi ka na nakakatulong, hindi ka na kaibigan. May mga pagbabago na, dito po yung masakit. Ayan. Masakit na maranasan ito. Parang ganito rin ang nangyari kay Job. Nung siya ay nasa mabuting kalagayan, maunlad ang buhay, maayos ang pamilya, marami siyang mga kaibigang mga taong fantastic. Yet when this thing happened, a lot of trouble, a lot of situations, unfortunate na situations, mga tragic na situations that happened in his family, nag-iba ang tingin ng mga kaibigan niya sa kanya. Kaya nga ang sabi, it is very rare, a very rare thing to find a friend that is constant. Ibig sabihin, mahirap daw, pambihira lang yung mga tao na sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Minsan nga yung mga mag-asawa, gano'n, no? Sasamahan ka lang pagka maginhawa ang buhay. Pag mahirap na ang buhay, nako, iiwan ka na. Pero bilang tatay, tatayo tayo. Ano man ang mangyari, walang iwanan. You will take care of your family, you will lead your family, you will protect your family, you will defend your family, you will fight for your family. Kung hindi man naging maganda ang trato sa iyo, kung hindi man nila ikaw ginagalang, hindi man nila ikaw tinatrato na bilang tatay, magpatuloy kang manindigan kasi nakikita ng Diyos lahat na ginagampanan mo pa rin ang pagiging tatay sa kabila ng nasasaktan ka, sa kabila ng parang binabaliwala ka, sa kabila ng parang ang tingin sa iyo ay hindi naman tatay, yet you are standing firm dahil yun ang sabi ng Panginoon, magpapakatatay ka, lalo na sa panahon na ito ng COVID pandemic. Ito rin ang nangyari sa sa kwento ng prodigal son sa Bible. Marami siyang barkada at siya ay paldo. That he's got a lot of money, he's got a lot of friends. But when his money was gone, wala na rin ang kaibigan, wala na rin, naubos na rin ang mga taong nakakasama niya. Now, sa isang British publication, nag-offer po ito ng isang prize for the best definition, no? Definition of a friend. So here's some of the definition of a friend na kanila pong nakala. Sabi dito, 1, a friend is one who multiplies joys, divides grief, and whose honesty is indisputable. Ang sabi naman ng isa about friend is one who understands our silence. Ang sabi naman ng isa, a friend is a volume of sympathy bound in cloth. Ang isa naman ang sabi, a friend is a watch that beats true for all time and never runs down. Pero ang the best definition na nakita nila ito about friend. Ang best definition ang sabi, a friend is the one who comes in
when the whole world has gone out. Wow! Ang kaibigan, isang kaibigan na nakasama mo at habang ang buong mundo ay iniwan ka na. Wow! Matindi ito, no? Amen. Nawa makatagpo tayo ng nawa ang mga tatay, nawa tayo po yung kaibigan. Maaaring wala nang gusto tumulong sa pamilya mo, wala nang gusto tumulong at mag-effort para sa pamilya mo o para sa kaibigan mo, pero nariyan ka. Ano man ang mangyari, ipaglalaban mo yan. Hindi ka papayag na maagaw ng kaaway ang iyong mga anak. Amen. Hindi ka papayag na masira ng Diablo ang buhay nila. Alam mo naman ang plano ng Diablo to destroy, di ba? To steal the joy, to steal your children, to steal their future, to steal their peace, to steal their health. Hindi ka papayag, paglalaban mo sila bilang isang tatay, bilang isang kaibigan. Iiwan na sila ng lahat pero nandiyan ka, tatay. Amen. Amen ba mga tatay? Ayan, mamaya tawagin niyo mga tatay niyo. Kung wala sa tabi niyo, tawagin niyo. Sabihin niyo po ang appreciation sa mga tatay. Mga tatay na ay huwag natin kakalimutan. So ayun, buo na po yung Father, no? Sa ating conclusion. Father, letter F is faithful to our call. Letter A is available sa lahat ng sandali. Yung pong letter T ay tayo po ay trustworthy. Magtitiwalaan po tayo sa lahat ng bagay. Ika na they can count on us and even God can count on us in obeying Him. The letter H is about being the head of the family. The letter E, tayo po yung encourager. The letter R, tayo po ay restore. Sa ating conclusion, and let me end with the words of prophecy spoken by the late David Wilkerson as my conclusion. And I quote, sabi niya, in this time of perils, depressions, and calamities, stand up on your feet, lift your hands, and thank God for His faithfulness. He's going to see His church through the moving of the Holy Spirit. God will awaken those who have been cold and indifferent. He's going to pour out His Spirit in the midst of us. Lift up your hands. Stand, lift your hands, and thank God for His promises. And ask to strengthen your faith, to give you a word, so you can stand before your family, so you can stand before your friends. You can stand as David did. The whole army of 600 men rose up. David, in the midst of devastation, rose up in faith. Mahirap po yung sitwasyon ni David that time. But because he rose up, because he stand firm, dahil si David po ay nanatiling nakatayo at lumalaban bilang isang leader, at tayo naman, kung tayo pananatiling nakatayo at magpapakatibay bilang isang tatay, ito po epekto. As the rest of the men, and the rest of the men rose up on one man's faith. Ganun pala kahalaga ang panindigan natin ng pagiging tatay natin. Kasi pag pinanindigan pala natin ito, kapatid, pati po yung mga nanghihina, tatayo lang sila. Pati po pala yung mga naduduwag, tatapang po sila. Pati po pala yung wala ng pananalig sa Diyos, magkakapanalig sila sa Diyos. And that is important. That is why God is saying in Exodus 14, stand firm, be still, for I am going to deliver you, for I will be fighting for you, and I will never leave you nor forsake you. At dahil doon, dahil sa iyo, Ama, marami nawa ang mabuhay muli ang pananalig, magkaroon ng pag-asa, at magkaroon po sila ng lakas na harapin nila ang buhay. Ang dalangin ko, let that be you. Let that be you. Ikaw nawa yun na panggalingan ng lakas, panggalingan ng sigla, panggalingan ng inspirasyon, panggalingan ng tabang, panggalingan ng katapatan. Ikaw nawa ito na panggalingan ng kagalingan. Kaya nga, sa inyo lahat,
God bless you. And happy Father's Day sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, for talking to us, ministering to us. Tinataas ko sa iyo ang mga ama ng tahanan ngayon na nakikinig. Palakasin mo silang patuloy, huwag nilang malimutan, they are fathers. And Lord, itong mga bagay na nais mong panindigan nila ay hindi mo pinagagawa on their own strength. But Lord, when you say that word as you have promised, O God, and assured us, O Lord, in the book of Joshua and Deuteronomy, O God, and Exodus, that God, you will be the one to fight for us. That God, you will be the one to bring us deliverance. That God, you will be the one to be with us. It is not our own abilities. It is not our own strength. It is not our own goodness. It is not our own strength. But it is your power. It is your love. It is, O Lord God, our being a father to all the fathers, O Lord God, who are going to see us through. Kayo magpapalakas sa amin. Kayo magpapatibay sa amin. At makakaya namin gampanan ng lahat ng ito sapagkat kasama namin ang Ama ng lahat ng Ama sa mundong ito. Marami pong salamat, Panginoon, muli. Hayaan mo ang buhay ng mga ama ay lalong tumapang, lalong sumigla, at lalo pa, Panginoon, na makapanindigan kami bilang mga ama, itay, papa, fathers ng aming family, O God. Maraming salamat for calling us to be a dad, to be a tatay, to be a father to our children, to our family. Maraming salamat muli, Panginoon. Muli, O Diyos, we give you back all the praise and all the glory and all the honor. Pagpalain mo lahat ng tatay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.